Pag-usapan po natin itong advice ng counsel o abogado ni Charlie Atong Ang na huwag daw sumuko at bakit daw tinutugis o hinahanap ang kanyang kliyente na si Atong Ang. Alam nyo, medyo kakaiba yan. Matindi pong advice yan, matinding statement yan mula sa isang officer of the court. Kasi ang abogado po, officer of the court. Abogado, nakakaalam ng batas, nakakaalam ng rule of law, nakakaalam kung ano ang ibig sabihin ng court order, warrant of arrest. Tapos ang sasabihin niya in public sa mga interview. Attorney Villarreal yata yun na hindi daw susuko ang kanyang kliyente. At nagtatanong pa siya bakit daw tinutugis, hinahanap ng mga otoridad. Wow! Kakaiba, no? Meron bang pananagutan ng isang abogado kapag kaganyan? Ang advice sa kliyente at sinasabi sa publiko. Nasaan ang katarungan? Paano magkakaroon ng paglilitis? Paano magiging pantay ang paglilitis kung ganyan ang advice ng abogado sa isang akusado? Huwag nating kalimutan, ang complainant dito ay mga pamilya ng mga sabungerong nawawala mula pa noong 2021, 2022, ilang taon na. Ngayon lang nagkaroon ng mga kaso at warrant of arrest under Marcos administration dahil ipinatupad ang batas. Nung nakaraang gobyerno, walang ganyan kasi kampi-kampi sila. Sa aking personal opinion. Walang tiwala at hindi nagreklamo ang pamilya ng mga nawawalan sa bungero during the past administration. Kasi ang kanilang paniniwala, kampihan yan, walang mangyayari. So ngayon, nung magbago ang gobyerno, mula pa ng 2022, naglakas ang loob nila, nagreklamo at naging positibo. Dahil nagtrabaho ang NBI, Police, DOJ, Philippine Coast Guard, nahuli ang mga co-accused, testigo, at itinuro kung saan itinapon ang mga labi ng mga sabongerong tinatay. Hindi pala 34 lang yan, 100 pala yan, sabi ng DILG. Tapos ipinay ang kaso, kidnapping for homicide, kidnapping for illegal detention, non-bailable offense. Ngayon, 2 korte dinala yung kaso. Una, Regional Trial Court ng Laguna nag-issue ng warrant of arrest against Ang at iba pang kasamahan. Ang makalawa, naglabas din ng warrant of arrest doon sa mga kasong ipinal din, kalintulad ng kaso, doon naman po sa RTC, Regional Trial Court ng Lipa City, Batangas. Again, meron ding warrant of arrest. So, 2 na pong standing warrant of arrest under the rule of law, under due process. Tama yan. Tapos ang advice ng abogado, huwag sumuko. Dahil daw, hindi na ibigay ang pagkakataon. Parang wala daw due process para kay Atong Ang. By the way, si Atong Ang na lang po ngayon ang at large at nawawala. Hindi pa nahuhuli. Halos lahat ng akusado, 17 o higit pa, na kanyang kasamahan, mga dating pulis at sibilyan, arrested na, under control na ng CIDG-PNP. So si Ang na lang. At dahil dyan sa advice na ng abogado, nakakapagduda tuloy. Kahit na dinidinay niya na hindi niya alam kung nasan si Ang, posibleng alam niya. Kasi in public, sinasabi niya na huwag sumuko. At bakit daw hinuhuli? Kaya sa hinuhuli, mayroong warrant of arrest, may kaso. Ang legal na proseso dyan, questionin mo sa korte ng Laguna at Lipa City doon sa pag-i-issue ng warrant of arrest. Kasi ang police, NBI, law enforcement agency, sa aking paniniwala, wala silang magagawa kung hindi ipatupad ang court order arrest warrant. So, ang dapat nagalaw dito ng abogado, alam kong alam niya yan, magpetition siya before RTC Laguna at Lipa para questionin ang pag-i-issue ng warrant of arrest. Pag kinatigan siya at nakumbisi niya na bawiin yung warrant, hindi siya huli.
Kaso nandyan po buhay na buhay, standing warrant of arrest, 2, mabibigat na kaso. Tapos ang sasabihin ng abogado, hindi susuko dahil hindi nabigay ang pagkakataon sa kanila. Hindi daw due process o proseso, hindi daw nangyari ang maayos. Di questionin mo sa higher authority. Questionin mo sa korte kung meron kang valid na basihan na mali ang proseso. Ganun lang po yun. Ako, tanong ko lang po ito. Pagka ganyan ba ang abogado, di ba dapat may pananagutan din yan? Kasi ang abogado, siya yung dapat nagpapatupad din ng batas. Ang pag-iimbestiga, pagpapail ng kaso, court order, warrant of arrest, under the law. Ang lahat ng akusado pa lang, hindi naman yan guilty. Suspect, akusado, itatrial yung kaso. Bakit ganun? So tama lang. Kahit anong sabihin ng abogado, tuloy ang paghahanap ng PNP at ng NBI against Atong Ang. Dahil merong court order, arrest order laban sa kanya. Kinakailangan at magduda ang otoridad dahil tinatago nitong abogado, di pati abogado questioning. Di ba? O baka lang hindi sila sanay sa ganyan ng mga kaso. Dahil dati namamayagpag sila kung anong gusto nilang gawin, nangyayari nang walang nagreklamo. Ngayon po meron Dahil from day 1, 2022, nang umupo si Pangulong Marcos, anong sabi niya? Rule of law, due process, ipapairal. Walang shortcut, walang human rights violation. Pag may issue, imbestigahan. Pag may ebidensya, kasuhan. Korte ang magpapasya, magkakaroon ng trial kung guilty o not guilty ang kahit na sino akusado. Yan po yung tamang gobyerno. Yan ang tamang proseso. Pero yung itago, halimbawa, magtago at yun ang nangyayari, yan po baka ang maging perception ng tao guilty kasi nagtatago ka. Baka ang maging perception ng tao tinatago. Aba, pagka may nagtago, may nagkupko sa isang pinaghahanap ng batas, another case yan, obstruction of justice sa kamag-anak, kaibigan o kahit pa abogado pag tinatago ang kliyente. Hindi ko sinasabing ginagawa ng kanyang abogado. Kaya lang, yung kanyang sinasabing hindi dapat hulihin, wala daw due process, at dapat huwag lumabas, ibang usapin yan. Bahala na dyan ang korte at yung mga prosecutor sa mga ganyang galaw at law enforcement agency. Good luck sa inyo lahat. Opinion, interpretation, analysis lang po ang aking ginagawa dito sa aking pagbabalita at mga channel.